Nasa loob na sila ng dine-in store ng Mr. Donut. Magkatabing upo sina Tom at Jackie. Nasa harap naman sila Vice at Bella. Good morning, Ma'am, Sir. Welcome to Mr. Donut. Ano pong order nila? Masigid ang bati ng crew na lumapit sa kanila. Okay. Brewed coffee sa akin. Ikaw, Vice, mag-brew ka din? Hindi nagkakape si Vice. Hot choco po sa amin, ate. 2. Tumango lang si Vice bilang pagsang-ayon. Okay. I see. Ikaw, Tom. Ano sa'yo? Ano yun sa'yo, Jackie? At Choco? Yun na lang din sa akin. Nagkangitian ang dalawa. Sina Tom at Jackie. Ayun ba sa inyo, guys? Di ba may snack witch kayo dito, ate? Pa-order naman ako ng isang ham and bacon, please. Ikaw, Vice, may order ka pa? Hindi. Okay na ako sa Choco. O Jackie, baka may gusto ko pang kainin. Okay na rin ako sa choco. Sis, pautang muna ha. Wala akong small bills eh. Asus, tumira ka na naman, Jackie, ha? Kuripot mo talaga. Ako na magbabayad ng Choco mo, Jackie. Sige na, baka may gusto ko pang orderin. Uy, grabe naman. Nakakahiya. Hindi ako sanay magpalibre sa iba. Talagang sa akin ka pala sanay. Sira ulo to. Sige na, payag ka na yung libre nito, Tom. Kain, Tom. Best friend ako ni Jackie. Hindi mo ba ako ilibre? Gusto mo itong bakit, ha? Sa akin nakasalalay ang oo ni Jackie. Baka gusto mo mabastid na maaga-aga. Ha? Sobrang nakakatawang biro ni Vice. Sis, baliw ka ba? Uy, ano na? Naghihintay ng order niya si ate, oh. Sige na. Treat ko to. Uy, parang napipilitan eh. Tol, hindi ah. Yun oh. Ate, pa-ordering ulit ako ng ham and bacon. 2 ate ha, kasi gutom ako eh. Di ba may pasta kayo dito ate? Isa din nun ha, yung cheesy. Pa-take out na lang din ako ng isang box ng donuts ate ha. Yun lang. Thanks Tom. Approve. Baling ito kay Tom habang naka-thumbs up. Huy, grabe ka sis. Abuso ka. Pinandilatan ng dalaga ng mata si Vice samantala napalunok na lang ng laway si Tom. Samantala, iiling-iling lang si Bella sa may gilid habang tumatawa. Libre di ba? Ikaw Bella, baka may gusto ko pa. Huwag na mahiya. Yung si Tom, nako, daming pera yan. Taga pagmana yan eh. Baliw ka talaga, Vice. Sige na. Wala na ba kayong ibang order? Tom, isa pang tanong. Makikita mo, baka... Sis? Sige na ate. Yan lang ang order namin. Okay po, ma'am. Repeat order lang po, ma'am, ha? Isang brewed coffee, 3 hot choco, 3 ham and bacon, isang cheesy meaty spaghetti, at isang box na donut for takeout. Yun lang po yung order nila, ma'am. Yes po. For a while lang po, ma'am. Serve na lang po namin yung order. Pagkatapos silang kumain sa Mr. Donut, nagpasya si Bella na magta-taxi na lang pauwi sa kanila. Samantala, sumabay naman sa jeep si Tom kasama sina Vice at Jackie. Gusto kasi nito ihatid hanggang boarding house ang dalaga. Ayaw pa nitong mawalay sa kanya dahil na-miss niya talaga ang maamong mukha at matatamis nitong mga ngiti. Magkatabi sina Jackie at Tom habang kaharap naman nila si Vice na kanina patahimik. Siguro dahil sa kabusugan. Susulyap-sulyap lang ito sa dalawa habang nagkukulitan. Nilalanggam na ako sa kasita ng dalawang to ah. Nakakainis talaga. Di naman sila bagay.
Meron pang mas babagay kay Jackie ah. Yung matangkad at gwapo. Makinis, maputi. Yung tipong hugis bigas ba? Ganun. Ramdam ko, magka-shit talaga kami ni Jackie. Kaya mas bagay kami, uy. Assuming talaga tong si Tom. Pero, naisip ko, narinig ko pa itong mga sinasabi ko sa sarili ko. Para kung karibal kong masta. Ano bang nararapat kong gawin? Dapat na ipaglaban ko si Jackie o hayaan ko na lang mapunta siya kay Tom? OMG, hindi ko kayang mapunta si Jackie kay Tom. Magiging kalbaryo yun para sa akin. Pero sa anong paraan ko din ba siya ipaglalaban? Ngayon nakikita kong parang nanguhulog na ang loob ni Jackie sa kanya. Nahihirapan ako sa sitwasyon kong to. Gulong-gulo na ako. Habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang kalituhan ko sa aking pagkatao. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Bigat na ako. Kailangan ko ng mahingahan. Kailangan ko ng isang taong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Pagdating nila sa boarding house, salamat sa pagsundo at maghatid, Tom, ha? Gusto mo pumasok muna? Tom, pagpahingahin mo muna si Jackie. Galing biyahe, di ba? Para hindi naman kayong magkikita bukas di ba? Bahagyang siniko ng dalaga si Vice. Oo nga naman, Jackie. Sige, mauna na ako Tulog ka muna, Jackie. Kailangan mo ng pahinga. Salamat ulit, Tom. Salamat sa libre, Tommy. Sa uulitin siya nga pala, Jackie. Para sa'yo. Nagulat si Jackie nang may hinugot si Tom sa loob ng jacket niya. Isang kulay pink na rosas. Kanina pa pala ito nakatago sa loob ng jacket niya. Wow! Sweet naman. Color pink? My favorite color. Thank you, Tom. Ikaw talaga. Hindi ko akalain may pa-surprise kang nalalaman, ha? Nakangiti at kinikilig na sabi ni Jackie. Para namang binuhusan ng malamig na yelo ang katabing si Vice. Masaya akong nagustuhan mo, Jackie. Inamoy-amoy ng dalaga ang bulaklak. Oh, baka magkaugat na yung rosas na hawak mo, Jackie Papasok na nga sa loob. Tumawa lang ang dalawa. Pasensya ka na kay Vice, ha? Alam mo naman, bitter lang yon. Okay lang, Jackie. Wala sa akin yung panghasar ng best friend mo. Ang mahalaga naman kasi sa akin ikaw. Yung tayo. Salamat, Tom, ha? Na-appreciate ko talaga. Hinawakan ng binata ang mga kamay ni Jackie. Ako nga dapat magpasalamat, Jackie. Kasi binibigyan mo ako ng time para makasama ka. Hoy, Jackie. Di ba sabi ni Tita Ami, aral muna, di ba? Ano ka? Pumasok ka na nga, Jackie. Sabi nito habang nakasilip sa bintana. Napakamo tuloy ng batok si Tom. Sis, patulog ka na nga. Sige na, Jackie. Alis na ako. Ang ingay ng nanay mo Pabulong nitong sabi na bahagya pang inilapit ang mukha sa tenga ng dalaga. Tumawa lang si Jackie. Sige, babay na po, Soity. Ingat ka. Text ka kapag nakauwi ka na, ha? Sabay silang nag-wave sa isa't isa. Pagpasok ko sa loob ng kwarto namin ni Vice, nakita kong nakapusangot na naman ang mukha nito. Kaya pala atat ko umuwi ng Davao, no? Kasi alam mong susunduin ka ni Tom. Hindi, Nade-develop ko na ba kay Tom, Jackie? Ha? Maybe. I think so. Anong maybe? Binigyan ka lang ng nakubukad-kad na bulaklak dyan.
Para ka ng ewan. Bakit ba napaka-bitter ng aura mo ngayon, sis? Huwag ganon. Di ka makakahanap ng forever niyan. Sige ka. Ewan ko sa'yo. Sabi nito na dumapa ng higa. Hinayaan ko na lang ang kaibigan ko. Bala nga siya, ang bitter-bitter niya. Daig pa niya si Mr. Ampalaya eh. Makalipas ang ilang minuto, humiga ako sa tabi niya. Kanina inaantok talaga ako pero bakit hindi ako makatulog ngayon? Nilingnan ko si Vice, mahimbing na ang tulog niya. Pilit kong pinikit ang mga mata ko, baka sakaling makaidlip. Nang biglang nag-ring ang message tone ni Vice, napamulat ako, parang natitempt ang mga kamay kong alamin kung sino ang nag-text. Baka kasi si Bella na naman yun eh. Tingnan ko kaya. Basahin ko pagkatapos i-delete ko. Kinuha ko ang cellphone niya at inopen. Siyempre alam ko ang password. Nak, magpahinga ka. Pag dumating ka na ng Davao ha, tsaka huwag mong kakalimutan yung regalong pinabili ko sa'yo para sa papa mo. Love you, Nak. Miss ka na agad namin ng papa. Sweet naman ng mama ni Vice. Nakaramdam tuloy ako ng inggit. Matagal-tagal na ring panahon na hindi ako nasasabihan ng ganito ng mama ko. Tuluyan niya akong nakalimkinalimutan. Kamusta na kaya si mama ko? Nalungkot ako bigla. Sana hindi ko na lang pala pinakialaman ang message ng kaibigan ko. Eto tuloy, nalungkot ako. Muling tumunog ang cellphone ni Vice. Hello Vice, pwede ba tayo mag-meet bukas after class? Talaga naman nag-text nga ang Luka eh. Replyan ko kaya? Huwag na lang pala. Baka makahalata. Delete ko na lang. Bala siya dyan. Nek-nek mo, Bella. Message deleted.